Yes, correct. Acting Senate President ang aking designation. So under our rules, pag wala ang Senate President, you can perform on a acting basis. No? Iintayin natin yung formal election ng Senate President. May limitations ba, sir? Like, can you sign documents? Yes, I can sign order all documents. Senate Yes, staff? I can sign documents. So in the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. In fact, after nito, kakausapin ko yung Execom para masigurado na tuloy-tuloy yung trabaho natin. No? Kahit gusto namin magtrabaho kung yung support staff ay hindi naman nagpa-function, mahihirapan rin. No? So basically, sir, lahat ng mandato ng Senate President ay kaya mo pong gawin. Correct. Allowed kang Correct. gawin. Yes. Okay. Sir, but Senator Alan Peter Cayetano said that he's still the legitimate moral Senate President. How are you dealing with that, sir? Well, kahapon nakita naman natin yung proceedings, no? At nakita natin may quorum, nag-declare ng all seats vacant, pinagbotohan yon, at after that ay bumoto ng mga majority leader, bumoto rin ng Senate President pro tempore, Secretary at Sergeant at Arms. So all the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. And let me acknowledge the presence of Secretary Remulla, and let me thank Secretary Remulla for being physical present dito sa Senado para ma-assure natin na unang-una, ang Senado ay tahimik, orderly, at walang untoward incident na mangyayari. Personally, ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero nababalitaan ko rin kanina papunta dito galing ng sa sasakyan ako, maraming mga grupo na nag-organize, maraming mga grupo na magra-rally dito. Maraming mga empleyado tayo, no, na medyo kinakabahan, no? So we need to assess the situation. But meron na threat coming from your colleagues or from another senator na magugulong today, sir? That's why Sec. John Vic is here. No, ito preemptive action to. Wala kaming tinuturo kung sino manggugulo, anong grupo manggugulo, preemptive to, no? So lahat ito ay preemptive action. Walang arestuhin si Sec. John. Wala naman. Sen, balikan ko lang yung ano. Ni Senator Alan Cayetano since last Hindi pa kami nakakapag-usap, but I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case the new minority. At importante ngayon buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado, no? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institution. pipignan niyo ba yung mag-resume ngayon yung Blue Ribbon under Senator? Ang Blue Ribbon Committee ay nag-reschedule. Ang bagong chairman natin, si Senator Erwin Tulfo, ang kanyang declaration at announcement ay na-move niya yung Blue Ribbon hearing to June... Until further notice. June 8, until Monday. Kaya lang, sir, may preparation po sa session hall eh. Actually, hindi ko alam para saan yun, no? Hindi ko alam para saan yun. But wala tayong hearing today. No? So, sir, gagawin po, How do you sir? address the confusion that it's creating to the public? Kasi po kagabi, before matulog ang lahat, iba-ibang document ang lumalabas whether there will be a hearing or not. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bogie D. After that, ang Malacanang rin, in-affirm, no, yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal, no, yung proceedings. No? So these are tawag ko partners kasi alam nyo naman, ang batas hindi mapapasa kung wala ang House of Representatives. Ang batas hindi rin maipapasa kung hindi pepermahan ng presidente. So these are our partners para
makapasa tayo ng mga mahalagang batas. Sir, paano po ang gagawin kapag halimbawa ay nagpumilit sila talaga na gamitin ng session hall para sa balak nilang pagdinig? At sabi ho kasi kahapon ni Senator Alan Cayetano ay ihaharap nila yung 18 Marines. Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Ipapadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no. Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no. For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no. Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today, no? Papapipigilan, sir? Senator Erwin Tulfo, may 2 to 3 senators pa daw nalilipat sa team ninyo. Mas maganda tanungin si Senator Tulfo, mas maganda yung kanyang antena sa ganyan, no? So Sir, pipigilan niyo ba, sir, kung may mga papasok na senador at saka resource person? no, ang senador, this is their building, no? Dito building ng Senate President, ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador, no? So dapat lang sila pumasok dito. Sir, yung resource persons, yung mga weakness na sinasabi. Well, since walang hearing, walang resource persons, no? Wala tayong hearing, eh. Resource persons will not be allowed to enter the They will building. not be allowed, no? Kasi walang hearing, eh. No? Sen, balikan ko lang. That's under the security policy. Sen, binanggit nyo yung pagkakaroon ng quorum kahapon, kaya napalitan ang leadership ng Senado. Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero dun sa roll call kahapon, 24 na senator na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwanag yun, sir? Wala, iba naman yung roll call, iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators. Sabi ng ilang experts, ang Avellino versus Cuenco ay hindi applicable sa situation ng Senado ngayon dahil iba yung situation ng nangyari noon, 1949. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba, no? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum. Sen, ano pong mangyayari dun sa mga bill na hindi natalakay yung mga pending for amendment sana? Magpapa-special session po ba kayo? Well, yun yung pinag-uusapan namin. Especially, ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm at pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm, no? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto ko ma-address, no? So, special session? Yan ang isa sa mga tinitignan namin, no? Possible is a special session. Ha? How soon? How soon? Titignan namin muna yung tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun, no? Will you be seeking audience with the President soon? I need to consult our senators first, no? Kailangan natin ma-consult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-approvean sa special session. Pero Patulo kasi ang hihingi ng special session, sir. Tama ba? Siya ang magpapatawag o siya ang magpapatawag. So both houses? Both houses yun. So that's a good point. We also need to coordinate with our counterparts, ang House of Representatives, kung ano pa yung mga natitira nilang mga bills, ano pa yung mga kailangan nilang gawin, no? Sir, how do you... Sayang, kasi kung nag-special session tayo, make sure ma-maximize na natin yung oras. Sayang, eh. No? Sir, paano po ba... Kasi kagabi naglabas si Senator Erwin as Ano? the new Blue Ribbon Committee Chair ng notice that the Blue Ribbon Committee hearing today is postponed until further notice.
yung kanyang notice kagabi is postponed yung hearing ngayong araw until further notice. I believe he will. Ibig sabihin ba nito, No, sir? I will believe he will issue another announcement. No, based on my conversation with him, Monday ba? June 8, no? June 8. Monday ang kanyang target. No? Kaso nakikita ng iba na parang yung attempt daw to stop yung pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing sa No, walang Franco attempt. Tosca daw. Itutuloy yung Blue Ribbon hearing. That's very clear. Si Senator Erwin Tulfo, the chairman of the Blue Ribbon, itutuloy niyan. Of course, since bagong appointment niya, he has to update himself, no, with the situation and with the pieces of evidence. So itutuloy niyan. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano naglalabas din ng instructions sa OSAA, sa mga empleyado. As we speak now, sino dapat ang pakinggan ng mga empleyado ng mga OSAA doon sa mga instruction na ibinibigay? Dahil dalawa po yung lumalabas na instructions. Well, na in nare-receive duly nila. elected ng majority. Of course, si Secretary Ray Bantug, ang duly elected secretary natin. Ang ating Sergeant at Arms, si General Corpus, wala siya dito, no? Si General Corpus, and of course, yours truly, bilang the SP Pro Tempore. Sir, masasabi bang stable na ang Senate kung dala-dalawa po kayo ni Senator Alan who are giving orders? Specifically kagabi, naglabas po siya ng memo, tuloy yung Blue Ribbon. After an hour, naglabas po kayo ng memo na work from home. So how stable is Senate with two leaders ordering the split? Yeah, that's why I'm reaching out to our to all our senators, no? Hindi naman ako, like I said, hindi ko tinitignan majority, minority. Let's work together, no? Importante na nagtatrabaho tayo. We want to go back to work. Gusto natin na maayos ang takbo ng Senado. Pantay-pantay naman kami na gusto na natin magtrabaho, no? So I think common goal yan ng any senator. So ano po ang report sa inyo? Nag-comply po ba yung Senate employees and OSAA dun sa inyong directive, like yung work from home muna and yung mga security Yes, I think so. arrangements? I think so. Pasok ko lang. I have to, actually, may meeting kami ngayon ni Sec Ray on the situation, and I appreciate si Sec John Vic ay nandito rin to para bigyan kami ng update on the situation. No? So, after this, trabaho na. So nag-vacate na si Atty. Morales? Nag-vacate na sa office? I believe so. No? I believe so. Senator, Hindi pa, medyo bago pa lang eh. So, yeah, I have to get... Sir, yung Broom Secretariat, sir, hindi pupunta sa pinatawag na hearing. walang hearing ngayon eh, so walang secretariat na pupunta. Yeah. Sir, kung office ng mga senador po ang Senate, bawal lang po yung resource persons to enter the session hall, pero pwede sa opisina ng mga senador? Meron tayong protocols for visitors and guests. So sundan lang yung protocols, no? Guys, ang importante dito masundan yung protocols, no? Masundan yung procedure natin. Gusto natin safe, orderly ang Senado. Senator, picking up Gusto from... natin lahat ng pumapasok dito sumusunod sa mga patakaran natin. No? Senator- Dahil kung hindi magulo. No? Senator, picking up from the 2020 House fiasco, nag-hold sila ng session outside of the Batasan. And what will happen if magkaroon ng ganong instance for committee hearing or perhaps a session na The most plenary? important is quorum. And quorum needs numbers. No? We have 12, they have 10. No? And the minimum number for quorum is 12. How about for a committee hearing? Committee hearing, if you listened yesterday, all seats vacant. So lahat ng chairman vacant except doon na na-appoint yesterday. In fact, walang mga members kasi all seats pati members ay vacant. No? So should the PIA or the Cayetano bloc hold a Blue Ribbon Committee outside of the Senate that wouldn't be recognized? Sa Senate, the senators are not precluded from holding meetings, from holding consultative hearings. Ako, ang dami kong naka-line up na consultative meetings in the next few days with the farmers, transportation group, the NVS, logistics group because of inflation. So these are my own initiative na imi-meet ko yung mga different stakeholders to hear their voices, no? And yung mga problema na nararanasan nila. No? So, yan, trabaho yan ng mga senador. No, regardless kung anong committee ka, regardless kung anong interest mo. No?